Umaga po sa ating lahat. Morning. Um, sa totoo lang po, isa po lagi talagang pribileyo at saka pagpapasalamat sa Panginoon ang nararamdaman ko po tuwing ako po itatayo dito sa inyong harapan. Kasi kayo po ay malaking bahagi ng aking buhay spiritual. Dahil ito nga po ang aking iglesia na pinupuntahan tuwing kailangan ng spiritual nourishment. At hindi ko po ever binabaliwala ang kahalagaan ng pagkakataong ito dahil madami po sa atin na itinuturing ang maging itong pulpitong ito na isang mahalagang simbolo na kung saan maririnig po natin yung mga inaantay nating mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin po ng encouragement. Tama po ba? At hindi lang po encouragement, kundi pati mga hamon po sa ating pong buhay spiritual. Kaya nga po ako nakaganito. Kasi pangmalakasan ito eh. Kaya kasi ito nga po ang tinuturing ko rin po itong ang ating pong itong harap na to, ang pulpitong ito na pagkakataon para maging kumbaga ay may isa katuparan o matupad yung kung ano talaga ang purpose ng kung ano man ito. Kaya marami po sa atin na para po sa iba sa atin hindi na po dapat ginagamit ang pulpitong ito sa mga salitang mga offend o maglilikha ng dibisyon sa ating pong iglesia. At ako po ay 200% na sumasang-ayon dito. Kaya nga po para sa mga tumatayo dito, dapat pong laging handa sa mga ibabahagi mula dito. Kaya nga po minsan talagang sa tunay ay nakakaba po talagang tumayo dito. Dahil mabigat pong responsibilidad, may kaakibat na responsibilidad po kasi pag tumatayo sa pulpitong ito. Alin po ba yung malakas ito? Okay, so dahil nga po sa kahalagan at kaseryosohan nitong pulpitong ito, may kasama pong pagpapahalaga ang kwalifikasyon na kung sino man po ang tatayo dito sa harapan na ito. Tayo po sa ating pong buhay profesional, marami po sa atin dito ay mga professionals, di po ba? So sa ating pong buhay profesional, hindi po tayo maaaring mag-practice ng ating pong profesyon kung hindi naman po tayo kwalipikado. Like for example, teacher, engineer, doctor, hindi po tayo pwede mag-practice. Bakit? Dahil kailangan po natin pag-aralan itong ating pong profesyon na umaabot ng 4 hanggang 10 taon o higit pa para po tayo maging kwalipikado. Kaya naalala ko po ulit ang aking estado sa pag-aaral. Ako po ay napagkakamalang nagdodoktor na kasi ilang taon na ako tesari. Ako po ay 12 taon na nagmamasters. Kaya parang PhD na sa masteral. Dahil nga rin po sa mga hindi maiwasan sa circumstance, dahil nga po ako po ay public school teacher, parang nagkaroon po ng pagdaan ng 12 taon parang yun po ang naging challenge. Pero awa ng Diyos ay makakatapos na sana kasi nandun na nga po ako sa huling stage. Kaya po, so sa ating po profession na pinagkadalubhasaan natin ng ilang taon, ay pwede po tayo matawag na expert sa ating po mga larangan. Tama po ba? So, ganoon din po sa mga lingkod ng Diyos na kasama natin sa ating pong iglesia. Bukod po sa pagiging tinawag nila, ay sila po ay nagpakadalubhasa sa kanilang bokasyon. Ilang taon pong ginugol nila sa pagpapakadalubhasa sa ministeryo, sa paglilingkod sa ministeryo, at pagtayo dito sa ating pong harapan. So, expected po sa kanila na sila po ang expert pagdating
sa mga katuroang espiritual, etc. etc. Ano po. So madaling salita po, expertise po nila ang buhay espiritual. Kagaya rin nga po nating mga nasa professional career, ang mga career po natin, expertise po natin ang larangan natin. Kaya, kapag meron po nagle-lecture sa atin, na hindi nila naman expertise yun, para di ba nakaka-insulto? Nile-lecture ka na dapat mong sabihin, dapat gawin, para nakaka-insulto po yun, di ba? Kaya unless na lang po, kung tayo ay le-lecture, na halimbawa, le-lecture natin si pastor o le-lecturein yung teacher ninyo na hindi dapat ganito sinasabi nyo, unless na kayo dapat, masasabi nyong expert na rin kayo dun sa sinasabi ninyo. So, ibig sabihin lang po, alam niyo yung sinasabi niyo at mapapanindigan, kumbaga. Pero siyempre, kagaya po natin din na tao, ang ating pong mga lingkod sa iglesia ay merong siyempre kahinaan at minsan ay may mga pakonti-konting bias. Ano po? Hindi naman po maiwasan yun dahil tayo po ay tao lamang. Sa biyaya lamang po ng Diyos, ako po ay nasa inyong harapan dahil ako po ay sa biyaya po ng Diyos, kaya po ako may confidence. Hindi po dahil makapal ang mukha ako na tumatayo ako sa inyong harapan o dahil sa aking kong cuteness, di ba, Ate Ruth? So, hindi po yun. Sa biyaya lamang po ng Diyos. Kagaya nga po ng mga naikakwento ko na po sa iba sa inyo, aking pong bachelor's degree ay pagiging pastor po talaga. Ano po? Ako po ay Bible School graduate at first hand ko pong na-experience ang mga pinagdaanan po ng ating po mga manggagawa. At isa na po doon yung malalimang pag-unawa ng ating pong Biblia at ang ating pong pananampalataya. Hindi po pwedeng basta kung ano lang po yung, halimbawa na-assignan po tayo na tayo po ay mag-share sa prayer meeting or Bible study. Hindi lang po basta pwede na kung ano lang po yung gut feel natin o kung ano yung literal na pagkaintindi natin sa Bible, ayun na po yung sasabihin natin o i-share natin sa ating pong kapatid. Sa mga dumaan po sa seminary, may mga courses po doon na nakatuon talaga sa kung paano interpret ang Bible. May tinatawag pong hermeneutics. Yung hermeneutics po ay theory, methodology, and study of interpretation, particularly of written text, literature, and philosophical or sacred scriptures na masyadong technical ang meaning. Hindi lang po yung hermeneutics, exegesis, at homiletics. Hindi ko na po isa-isayin. Pwede nyo pong ma-search yun, makita. Pero ang point ko lang po dito, ito pong mga nabanggit kong ito, ay nakatutok sa kung paano tama i-interpret ang Bible at paano i-share, paano ibabahagi sa inyo ng totoo sa origin at purpose ng Bible. Ito po'y pinagdaanan namin ng 1 o 2 o 3 SEM. Hindi ko na po maalala ang grades ko dito, pero hindi po siya madali kasi talagang hindi ka lang po basta Bible lang. Pupunta sa library at isa-search. Pupunta literally sa library kasi wala pa pong internet noon, kaya kami nagla-library pa nung time na yan. So yung po lahat pong yan ay kailangan i-practice para masigurado at maayos ang interpretasyon at pagpapaliwanag po ng Scripture. So yun po pinagdadaanan po ng ating po mga manggagawa. Bukod po doon, ako po ay anak din po ng parehong manggagawa, parehong pong Bible School graduate. Kaya may experience din po ako sa ministry life. Kaya nga po, at home ako dito sa church na to kasi halos 3 or 4 na taon kami yata na-destino ang tatay ko dito para magpastor noong 1980s. 1980, hindi ko na maalala rin, 1982 to, basta yung mga time na yun. Kaya naunawaan ko po ang mga pasakit at mga struggles sa buhay ng isang church worker. At dahil din po sa mga experiences na ito, dito po nahubog kung ano na po yung mga pinaniniwalaan at pinanghahawakan ko mga convictions sa akin pong buhay espiritual. At sa iba po nakakilala at nakakabahagi na ko na po nito, ay nasasabi nilang medyo may pagka-liberal daw po ako sa akin pong mga paniniwala.
Mga kapatid, sa panahon pong ngayon natin, kahit sa loob po ng simbahan, meron pa din pong pagkakahati-hati. May tinatawag na conservative at may tinatawag na liberal or progressive. Magkakaiba po ng paniniwala, magkakaiba ng diin. At minsan, hindi lang po ito nagiging usapin ng paniniwala, nagiging usapin na ng pagtatalo, paghuhusga, at pagkakawatak-watak. Pero ang tanong po, ano bang mensahe ni Jesus para sa ganitong sitwasyon? Ang unang point po na gusto ko pong i-share sa inyo, ang utos ni Jesus ay pag-ibig, hindi label. Ako po ay hindi tumatayo dito sa inyong harapan para ipagtanggol kung ano man po yung mga conviction or makipagdebate dahil may pagkakaiba-iba sa ating pong paniniwala. Para po sa akin, hindi masama ang pagiging conservative o pagiging liberal. At hindi rin po natin kailanman kailangan mag-apologize dahil dito. Kasi ang ating pong choice ng paniniwala o paninindigan ay siguradong may pinaghuhugutan, may pinanggagalingan. At malaking bahagi po dito ay base sa mga kinagisnan po nating mga pagpapahalaga. Pero sa ating pong pananampalataya at komunidad, hindi po ito dapat ang mahalaga. Dahil hindi po itong dapat pagkakakilanlan natin bilang mananampalataya. Sabi nga po doon sa binasa kanina natin sa ating pong passage, sa John 13:34-35, sabi po ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo at sa ganito, makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad. Pansinin niyo po dito, hindi po sinabi ng ating pong Panginoong Hesus na makilala kayo dahil tama ang inyong teolohiya o makilala kayo dahil kayo ay liberal or conservative. Hindi rin po sinabi ng Panginoong Hesus na makilala kayo dahil pare-pareho ang inyong paniniwala o makilala kayo dahil kayo ay UCCP. Ang sabi niya, makilala kayo dahil sa inyong pag-ibig. Mga kapatid, tanggapin man natin po o hindi, radikal po ang pag-ibig na ipinamalas na halimbawa ni Kristo sa atin. Radikal dahil prioridad niya ang mga itinatakwil sa lipunan, mga inaapi, makasalanan, mga dukha, at mga dinidiscriminate, mga anawin. Ang Panginoong Hesus po ay naparito para sa kanila. Sabi nga po sa Mark 2:17, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ay sumagot. Ulitin ko, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang matuwid. So siya po ay naparito para mismo sa kanila, hindi sa mga magagaling na. Pero ito nga po ang realidad. Nakakalungkot lang po para sa iba, marinig lang po yung salitang radikal ay medyo nagiging parang red flag na, uncomfortable na ang iba. At iba nga po, narinig ko nagiging masyado na raw focus ang iglesia sa pag-highlight ng yung radikal na pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kaya minsan po napapaisip ako, kung si Jesus ay present sa panahon ito, malamang ay na-red tag na siya. At malamang nasabihan na siyang NPA. Kasi ito po yung kanyang prioridad eh. Para po sa kaalaman ng lahat, since nagsa-celebrate po ang UCCP ng 78th anniversary. Ang UCCP po ay matagal nang niyakap ang radikal na mensahe ng ating pong Panginoong Hesus. Mas matanda pa po kaysa sa marami po sa atin. Ano po? Ito pong binabanggit ko, available po yan online. Isang click lang niya, hanapin, ano po ang pinaniniwalaan ng UCCP? Sasagutin kayo. At yung sinasabi ko po ay base doon. Matagal na po niyakap ng UCCP ang radikal na mensahe ng Panginoon. Sinasabi ko po ito dahil hindi po natin tamang sabihin
na hindi ko nagusto o nagugustuhan ang direksyon ng ating iglesia pagdating sa teolohiya. Hindi po tamang sabihin yun kasi hindi pa naman tayo nag-i-exist, ganun ang paniniwala po ng UCCP. Ang tanong ko lang nga po doon sa mga nagsasabi nun, di ba pinili po natin maging bahagi ng UCCP? Tama po ba? May pumilit po ba sa atin maging UCCP? Ano po? Ako, hindi naman ako pinilit na magpa-member sa UCCP kasi choice ko ito. Ang ganoon din ang akin pong pamilya. Pero alam niyo po, ang isang maganda po sa iglesia natin, kaya nga po ako bumalik dito, ang UCCP lang po sa pagdaan ng maraming taon ay nandito pa rin dahil mas mahalaga sa atin ang ating pong komunidad at pagmamahalan natin po sa isa't isa. Kahit ba't meron po tayong pagkakaiba-iba ng paninindigan. Kaya mga kapatid, hindi tayo tinawag para maging conservative Christians or liberal Christians. Tinawag tayo para maging alagad ni Kristo. At ang tunay na tanda ng pagiging alagad, hindi argumento, kundi pag-ibig. Ikalawang punto po. Si Jesus ay puno ng katotohanan at biyaya. Sabi po sa John 1:14, ang salita ay naging tao, puno ng biyaya at katotohanan. So hindi po pinili ni Jesus kung alin ang dadalhin niya. Biyaya ba o katotohanan? Sa halip, dinala niya pareho ang katotohanan at biyaya. Halimbawa po, kung ma-remember niyo po sa John 8:1-11, yung tungkol po sa babaeng nahuli sa pangangalon niya, ano pong ginawa ng ating pong Panginoong Yesus doon? Hindi siya naghusga agad, so biyaya. Pero sinabi niyang, huwag ka na magkasala. Katotohanan. Mga kapatid, minsan ganito po tayo. Ako po personally, minsan ay guilty dito. May mga taong puro katotohanan, pero walang lambing. May mga taong puro biyaya, pero walang direksyon. Pero si Jesus, hindi niya po pinaghiwalay ang dalawa. Kung wala po ang katotohanan, maliligaw tayo. At kung wala naman po ang biyaya, masasaktan naman tayo. Kaya ang hamon po sa atin, matutong magsabi ng totoo na may pag-ibig at magmahal ng may paninindigan sa katotohanan. Huling punto po, ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagkakaisa. Sa Romans 14 po, kung titingnan po natin buong passage na yun, may pinapakita lang po doon, dinidescribe ni Pablo, yung hindi pagkakasundo sa church, tungkol sa pagkain, araw ng pagsamba at iba pa. Pero ang sabi ni Pablo, tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya ng pagtanggap sa inyo ni Kristo. Hindi niya sinabi na magpareho muna kayo bago kayo magkaisa, or gawin nyo muna conservative yung liberal or yung liberal gawin yung conservative. Hindi po sinabi ni Pablo yon. Sa halip, ang sabi niya, magkaisa kayo kahit may pagkakaiba. Ang pagkakaiba-iba po ay hindi lamang po tungkol sa paniniwala, teolohiya, o paninindigan. Kasama din po dito yung pagkakaiba, tinutukoy din po dito yung mga pagkakaiba-iba ng ating pong personalidad, itsura, anyo, or preferences sa buhay. Preferences sa buhay, type ng music, type ng pananamit, mga values, or even gender preferences. So, dapat po walang judgment, walang condemnation. Isa pong halimbawa dito, kung tayo po ay nasa gobyerno, empleyado ng gobyerno, meron dito tayong every year ay ginagawa, which is yung programa na yung God. Di ba? So kung tayo po advocate ng God at talagad pa ni Kristo kagaya ko, wala po tayo dapat exemption.
Ano po? Tatanggapin natin kung ano ang kapwa natin. Dahil kung meron tayong exemption, judgmental tayo at ang gusto natin gawin ay baguhin ang kanilang preferences, for example, hindi po yata tayo pwede maging advocate ng God kung may exemption tayo. Kasi ang mismong mensahe ng God ay ina-advocate nito, yung mga, kaya nga po nagkaroon ng ganitong programa kasi mayroong mga nadi-discriminate, may naapi dahil sa hindi sila kapareho ng marami sa atin. Ano po? Kaya parang nakaka-question yon. Kung may exemption tayo, hindi kayo pwede maging God. Ano po? God advocate pala. Hindi pwede maging God. Hindi naman talaga tayo pwede maging God. Ano? God advocate ang ibig sabihin ko. So para po sa akin, isa po sa kalooban ng Diyos ang maging gising at laging bukas sa mga bagay na mas magdadala sa atin sa pagiging mabuti sa ating kapwa at magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ako po, lagi ko pong tinuturo sa mga estudyante ko sa high school na ang pagkatuto, yung learning ay hindi tumitigil pag graduate na tayo. Sa halip, ang pagkatuto ay hanggang sa huling hininga natin. So, lagi tayong may bagong matututunan habang buhay. Kaya ako po personally, matagal ko na pong tinalikuran yung pagiging sarado sa bagong learnings, mapa-academic man o trivias, at lalo na sa teolohiya. Yung mga paniniwala ko nung 30 years ago, malaki na ang development sa panahong ito. Kasi maraming hindi tumitigil sa pag-research, especially mga Bible scholars, etc., etc. So, meron silang mga bagong reflection, mga bagong mga explanation sa mga bagay-bagay, especially sa salita ng Diyos o sa scriptures. Totoo po na kapag nakasanayan talaga natin, merong mga violent reaction. Kasi na-challenge, yun yung initial reaction natin kapag may bagong pinapresent sa ating paniniwala. Ang initial reaction natin ay reject at denial agad. Pero alam niyo po, ako po hindi naman ako masyadong matagal kasi syempre mas matanda sa akin dito. As far sa akin pong experience sa spiritual na buhay, ay mas doon ko po na-appreciate yung mga bagay na nagbubukas sa aking isipan. Sa ganung paraan po nagsasalita ang Diyos sa akin. Isa po sa na-realize ko sa pananampalataya ko ngayon na hindi po natin kailangang papaniwalain ang sarili natin na hindi okay sa Diyos ang magtanong, ang magduda, na para bang kasalanan na magtanong at sasabihan tayo na pinagdududahan mo ba ang Diyos? How dare you? Yan. Hindi po, ever, ganun ang Diyos. Kung naalala niyo nga po yung Doubting Thomas story, mas na-appreciate pa ng ating pong Panginoon Jesus yung pagdududa ni Tomas. At dahil nga po dito, na-realize ko na pwede po pala tayo manampalataya na merong sense, may logic, at in touch sa reality o sa realidad. Hindi po tayo dapat parang may sariling mundo sa ating pong faith. Kaya kagaya po ng ating pong dalangin sa Lord, sa ating pong Panginoon, sa ating pagkanta, sa ating prayer, Lord, buksan niyo po ang aking puso at isip. This time, ang challenge ko po ay totohanin natin, maging bukas po tayo. Wala pong masamang gamitin yung critical thinking sa ating pong pananampalataya, kahit pa po sa teolohiya na ating pong mga kinagisnan. Available na po, especially ngayong panahon na to, available na po lahat na pwede nyo pong mabalas, ma-criticize, ma-question ng mga bagay-bagay na narinig na natin sa iglesyang ito. Gawin po, akin pong suggestion na gawin po natin ng mga bagay nito na maging open tayo, na tingnan, balansehin, magtanong tayo, i-criticize natin yung ating narinig, at tanungin natin ang ating pong mga experts, mga pastors, seminary professors, theologians na kilala natin. Tanungin po natin sila. Huwag po tayong matakot na questionin
ang mga nakagisnan nating paniniwala. Pero, kung sa tingin po natin ay wala nang makapagbabago sa isip natin, fix na tayo tungkol sa paninindigan natin sa paniniwala, or feeling nyo mas marunong na kayo sa ating pong mga expert, pwede nyo pong i-share naman yung inyo pong nalalaman, kasi sharing is caring. Di ba? Basta, again, siguraduhin lamang po natin na kaya natin itong panindigan, tama ang proseso ng ating pong pag-interpret, etc., etc. Kagaya ng mga pinagdadaanan po ng ating mga lingkod ng Diyos, bago sila mag-share, tumayo sa pulpit ito ay tinest muna nila yung passage na kanilang i-share, nag-research, everything. Yun po ang dapat proseso na gagawin natin. At hinggit sa lahat, hindi po tayo dapat lalabas na hipokrito. Kasi madali po magsalita sa harap ninyo dito sa pulpito, pero ang buhay naman natin ay questionable. So, parang hipokrito naman po yun. Huwag po tayong gumaya sa mga tao o sikat na tao na quote ng verses sa Bible, pero ang sama naman ng mga pag-uugali. Sabi nga po ni Shakespeare, the devil can quote scriptures for his purpose. Ngayon, mga kapatid, tanggap nyo man po o hindi ang akin pong mga pinagsasabi ngayong umaga. Kailangan po natin tanggapin ang realidad na tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, paninindigan at choices sa buhay, kahit pa tayo ay nasa isang iglesia. So ang tanong ngayon, LPAJ, so dahil sa sinasabi mo yan, so paano tayo magkakaisa kung may pagkakaiba-iba? Magandang tanong yan. Ako din rin nagsalita. Magandang tanong yan. Dahil si Kristo ang ating sentro, hindi ang opinion natin. Naalala ko po ang isang meme sa Facebook na daan ako dati na isang senyales daw po ng adulting ay hindi na nagpaparinig sa FB. Di tulad ng iba dyan, parinig pa rin. Mga kapatid, punuin man natin ang ating pong Facebook status ng mga paninindigan natin sa ating paniniwala at manalo tayo sa argumento, pero natatalo naman ang pag-ibig, talo pa rin po tayo. Manalo man ako sa argumento ko bilang liberal, pero naka-offend naman ako ng aking kapatid, talo pa din po ako. Kung tama nga ang paniniwala natin, pero mali ang paraan ng pakikitungo natin, hindi po iyon ang puso ni Kristo. Magmula po nung ako ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng career, labas sa akin pong bukasyon bilang pastor, ito po ang aking natutunan. Ang mundo po natin ngayon ay hindi naghahanap ng simbahan na pare-pareho ang opinyon. Sa halip, ang hinahanap po nila ay simbahan na marunong magmahal kahit may pagkakaiba-iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.